Okay. So, nandito tayo sa Babalak Ranger Station, 2,500 meters above sea level at 400 plus meters short of the peak ng Mount Pulag. Kilala ang Mount Pulag na maraming mountaineer bilang pinakamataas na bundok sa Luzon. Pero bukod pa sa likas na kagandahan ng mga tanawin dito, isa rin siyang kaban ng samut-saring hayop at halaman na walang katulad sa buong mundo. Okay. Ito yung sinasabi nilang wild orchids na makikita dito lang sa Mosi area ng Mount Pulag. Parang kakaibang mundo ang Pulag. Habang papataas ka ng papataas, unti-unti nagbabago ang kapaligiran. Mula sa mga pine forest kung saan hiwa-hiwalay ang mga matatangkad na puno, hanggang sa mga mossy forest kung saan siksik at nagkukumpulan ang mabababa pero makakapal na halaman. Kung mapapansin nyo, medyo nawala na yung mga pine trees. Nag-give way na sa mga mas mabababang shrubs, mga ferns. Dahil sa natatanging klima sa bahaging ito ng bundok, dito naman sa mossy forest nabubuhay ang mga pinakanatatanging uri ng mga halaman at hayop katulad ng cloud rat. Pero kahit nasa pinakataas ng bundok ang kanilang habitat o tirahan, hindi pa rin ito sapat para mailayo sila sa banta. Yung cloud rat kasi, ito yung wild animals dito. Yung cloud rat, itong pinakamarami na matatagpuan dito. Mabisa daw yun sa malaria, asthma, kaya yung mga hunters kinukuha para makain. Pag nag-hunt sila, one night baka makakuha sila ng 10, ganun. Ngayon, siguro pag may nag-hunt na, may makukuha 3, ganun, 2, ganun na lang. Sana, mapanatiling marami pa rin ng mga hayop na ito para mapag-aralan pa ang kanilang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng gubat. Buti na lang may water source. Kadalasan sa mga spring o sapa na ganito nag-uumpisa ang mga malalaking bodies of water na nasa baba ng bundok. Ngayon, itong mossy forest, itong bundok na rin ang nag-a-act na filter para malinis yung tubig na to. Kaya, fresh na fresh to. Sarap. The natural forest is able to absorb almost all of the rainfall and release it very, very gradually. So you don't have flooding, you don't have erosion. One of the most important things that people can do to protect their water that they need for agriculture and to prevent flooding and drought is to let the native forest regenerate and protect it. Kaya nagiging problema rin ang pagdadami ng mga taniman ng gulay sa bundok. Vegetable farming, ang danger ng vegetable farming towards a protected area is that they usually clear mossy forest, which is the watershed or source of water, to pave way for gardening. Kapag walang turista, sa pagsasaka naman umaasa ang maraming katulad ni Soriano. Pag walang umaakyat na turista, wala kaming ibang pagkunan ng hanap buhay. Talagang farming lang. Tsaka dating farm na yan nung hindi pa din-declare na national park to. Kapag namulat ka sa mga bantang umaapekto sa isang lugar, pipilitin mo na lalong namnamin ang bawat detalye ng kagandahan nito. Pwede ako mag-blend in dito, no? Ito na pala yung camping ground din. Sa wakas, narating din namin ang Camp 2, ang huling stop bago ang tuktok ng Pulag. Para sa akin kasi, rite of passage to na talagang pag mountaineer ka, kailangan makapagpulag ka at may experience mo yung ganda at yung kamanghamanghang kalikasan na meron sa Mount Pulag. So, mag-ikot tayo. Tingnan natin itong mga happy campers na to. Bakit ka umakyat na Mount Pulag? Napilitan lang ako. Sabi nila maganda sighting. Because it's there. Adventure! Dito muna nagpapalipas ng gabi ang mga mountaineer katulad ko.
It's 3:30 in the morning and gising na rin yung ibang campers. Ako kakagising ko lang din. Gumising tayo maaga kasi pipilitin nating habulin yung sunrise sa peak na Mount Pulag. And mga 1 oras ang hike mula dito sa Camp 2 paakyat sa peak. Aray ko. Aray ko. Ay. So, sasabayan natin ibang mga happy campers na ma-experience yung sunrise na pinagmamalaki nga ng karamihan ng mga na-climb na ng Mount Pulag. So, kunin ko lang yung gamit ko. Toothbrush lang. Tago na. Para ano? Mula rito sa pinakatuktok ng Mount Pulag, habang tila tanaw mo ang buong daigdig. Hindi mapigilan mapaisip na isang paraiso pa rin itong ating mundo. Pero mananatiling paraiso pa ba ito? Ang sagot sa tanong na ito, pagkakataon natin piliin sa bawat umagang dumarating. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild.